Marami ba sa inyo ang umiinom ng isang pakete ng soy milk tuwing umaga? Iniinom ninyo ito dahil naniniwala kayong mabuti. Ito para sa protina, mas magaan sa tiyan kaysa sa gatas, at mabuti para sa kalusugan. Pero alam nyo ba, para sa mga taong may kahit kaunting kahinaan sa paggana ng kanilang bato, ang isang pakete ng soy milk ay maaaring unang magpabagsak sa inyong puso. Hindi ito pagmamalabis. 3 araw lang ang lumipas. Ito ang kwento ni Ginang Elena Reyes. 22 taong gulang. Inakala ni Ginang Elena na wala siyang anumang malubhang karamdaman. Maayos ang kanyang pag-ihi at hindi sumasakit ang kanyang likod. Kaya tuwing umaga, umiinom siya ng soy milk. Sa unang araw, walang nangyari. Sa ikalawang araw, medyo nakaramdam siya ng pagod ngunit binaliwala niya ito. Sa ikatlong araw, pagkatapos uminom ng soy milk sa umaga, habang nakaupo sandali, naramdaman niyang biglang lumubog ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at pinagpawisan ng malamig. Bakit ganito? Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang kanyang katawan at napaupo siya sa sahig. Isinugod siya sa emergency room ng isang ospital sa Maynila. Ang resulta ng pagsusuri sa puso ay malapit na siyang magkaroon ng arrhythmia, ngunit may kakaiba. Sa pagsusuri sa bato, walang nakitang malaking problema. Hindi naman ito masakit at wala ring senyales. Kung gayon, bakit ang puso ang unang bumigay? Ang dahilan ay hindi ang soy milk mismo, kundi ang potassium na nasa soy milk. Ang mga bato ay nagsisilbing filter na sumasala sa potassium at naglalabas nito sa katawan. Ngunit kapag humina ang filter na ito, naiipon ang potassium sa loob ng katawan. Tahimik itong naiipon nang walang anumang sintomas. Hindi nagbibigay ng babala ang mga bato hanggang sa huli. Pero iba ang puso. Sa sandaling maipon ang potassium, unang nagugulo ang electrical signals ng puso, kaya naman kumakabog ang dibdib, nahihirapang huminga, at biglang nawawalan ng lakas. Ang mas nakakatakot ay hindi mo alam na nangyayari na pala ito sa iyo. Kapag nagpunta sa ospital at nagpasuri 7 sa 10 nakatatanda ay namumuhay nang hindi alam na mahina na pala ang paggana ng kanilang mga bato. Dahil hindi ito masakit. Sa ganitong kalagayan, ang isang pakete ng soy milk sa umaga nang walang laman ang tiyan ay direktang tumatama sa puso. Sa video na ito, 3 bagay lang ang sasabihin ko sa inyo. Una, bakit ang soy milk ay unang tumatama sa puso kaysa sa bato? Ikalawa, ano ang mga partikular na mapanganib na oras at kombinasyon? Ikatlo, sa kabila nito, ano ang dapat iwasan ngayon at ano ang mga pinapayagang limitasyon? Hindi ito usapan para sa hinaharap. Kung hindi ninyo ito babaguhin ngayon, maaari kayong mapahamak kaagad. Kung manonood kayo hanggang dulo, magiging malinaw ang pamantayan sa pagprotekta sa inyong puso. Magsimula na tayo ngayon. Kung ganoon, bakit ang soy milk ang unang nagpapabagsak sa puso? Una, may itatanong ako sa inyo. Naranasan nyo ba ang mga sintomas na ito kamakailan? Habang nakaupo lang, biglang kumakabog ng malakas ang inyong dibdib. Parang nahihirapan kayong huminga. Hirap huminga nang walang dahilan. Namamanhid ang inyong mga kamay at paa. Lalo na sa umaga. Nawawalan ng lakas ang buong katawan. Nahihirapan umakyat ng hagdan. Binaliwala nyo ba ang mga sintomas na ito dahil sa katandaan? Hindi. Ito ay isang malinaw na babala mula sa inyong puso. Pero, hindi ba't kakaiba? Walang sintomas ang mga bato. Hindi masakit ang likod at maayos ang pag-ihi. Pero bakit ang puso lang ang unang nagkakaroon ng problema?
may dahilan. Ang ating mga bato ay mga filter na sumasala sa dugo. Ito ay parang water purifier sa loob ng katawan na sumasala sa potassium sa dugo at inilalabas ito sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag nagsimulang magbara ng paunti-unti ang filter na ito, nagkakaroon ng problema, hindi makalabas ang potassium sa katawan at naiipon ito sa mga daluyan ng dugo. Tahimik itong naiipon nang walang anumang sintomas, kahit 50% na ang sira ng bato. Hindi ito masakit, kahit 70% na ang sira, walang mararamdaman sa labas. Ngunit patuloy na tumataas ang potassium sa dugo. Saan ngayon pupunta ang potassium na ito? Sa puso. Ang puso ay gumagana sa pamamagitan ng kuryente. Ang mga electrical signals ay bumubukas at sumasara para tumibok ang puso. Ngunit kapag dumami ang potassium, nagsisimulang magkagulo ang mga electrical signals na ito. Hindi bumubukas kapag dapat bumukas at hindi sumasara kapag dapat sumasara. Tumitibok ang puso nang walang kontrol. Ito ang tinatawag na arrhythmia. Ang mas nakakatakot ay bigla itong dumarating. Kahapon ay maayos ka pa. Pero ngayon, biglang lumubog ang dibdib mo. Sa umaga ay okay ka pa. Pero pagdating ng tanghali ay hirap ka ng huminga. Ganon din ang nangyari kay Ginoong Jose Santos, 28 taong gulang. Sa loob ng 2 araw, umiinom siya ng isang pakete ng soy milk tuwing umaga. Sa ikalawang araw, bigla niyang naramdaman na parang may kung anong gumagalaw sa kanyang dibdib. Hirap siyang huminga at nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay at paa. Isinugod siya sa emergency room. Nang suriin ang puso, nakitang malubha ang pagkakagulo ng electrical signals. Malapit na siyang magkaroon ng arrhythmia. Pero kumusta ang kanyang mga bato? Walang anumang sintomas. Maayos din ang kanyang pag-ihi. Tahimik ang mga bato at ang puso ang unang bumigay. Ngayon, paano ninyo ito malalaman? 3 bagay lang ang kailangan ninyong suriin. Una, kung sa paggising ninyo sa umaga ay kumakabog ang inyong dibdib o kinakapos kayo ng hininga, ibig sabihin ay nagbibigay na ng senyales ang inyong puso. Ikalawa, kung namamanhid ang inyong mga kamay at paa nang walang dahilan at nawawalan kayo ng lakas, malaki ang posibilidad na mataas na ang potassium sa inyong dugo. Ikatlo, para sa mga umiinom ng gamot sa high blood, mas malaki ang panganib dahil mas nahihirapang ilabas ng katawan ang potassium. Kung isa man sa 3 ito ay nararanasan ninyo, dapat ninyong itigil ang pag-inom ng soy milk simula ngayon. Kung ganoon, kailan ba ito mapanganib at anong kombinasyon ang direktang tumatama sa puso? Sasabihin ko sa inyo ngayon. Simula ngayon, ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming tao ang nag-iisip ng ganito. Masama pala ang soy milk. Kung ganoon, hindi na lang ako iinom. Hindi po. Hindi ang soy milk mismo ang problema. Ang oras ang problema. Ang kombinasyon ang problema. Kung iinumin ninyo ito nang hindi alam ang mga ito, agad natutugon ang inyong puso. Unang kombinasyon, soy milk sa umaga nang walang laman ang tiyan. Bakit ang umaga ang pinakamapanganib? Dahil hindi ka umihi buong gabi. Sa loob ng 6 hanggang 8 oras, halos walang nailalabas na potassium ang mga bato. Sa panahong iyon, naiipon na ang potassium sa mga daluyan ng dugo. Sa ganitong kalagayan, kung iinom ka ng isang pakete ng soy milk paggising mo pa lang, direktang papasok ang potassium sa iyong dugo sa loob ng 1 oras. Bakit napakabilis? Dahil likido ang soy milk. Ang mga prutas ay may fiber, kaya dahan-dahan itong naa-absorb. Pero ang soy milk ay walang harang. Tuloy-tuloy lang itong pumapasok, lalo na kapag walang laman ang tiyan, mas mabilis ang absorption.
Dahil walang laman ang sikmura, mas bumibilis ang absorption rate. Ganoon din ang nangyari kay Ginang Carmen de la Cruz, 69 taong gulang. Sa ikalawang araw ng pag-inom ng soy milk sa umaga, nang walang laman ang tiyan, nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib at mamanhid ang kanyang mga kamay. Nang magpasuri sa ospital, malapit na sa delikadong level ang kanyang potassium sa dugo. Ito ang panganib ng soy milk sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ikalawang kombinasyon, sports drink pagkatapos mag-ehersisyo. Pinagpawisan ako, kaya kailangan kong mag-hydrate. Iniisip ninyo ito at umiinom ng sports drink, tama ba? Ito ay isang malaking patibong. Kapag nag-e-ehersisyo, lumalabas ang potassium mula sa mga kalamnan papunta sa daluyan ng dugo. Mataas na ang level ng potassium sa dugo sa puntong iyon. Ngunit sa ganitong kalagayan, kung iinom ka pa ng sports drink, isa pang bugso ng potassium ang papasok. Isang bote ng sports drink. Mas marami itong potassium kaysa sa inaakala ninyo. Masyadong mapanganib na inumin ito ng parang tubig. Ganoon din ang nangyari kay Ginoong Arturo Mendoza, 70 taong gulang, pagkatapos maglakad-lakad sa tag-init. Uminom siya ng isang bote ng sports drink. Kinagabihan, kumabog ang kanyang dibdib, nahilo at bumagsak. Ang resulta ng pagsusuri sa emergency room ay nagpapakitang hindi regular ang tibok ng kanyang puso. Malapit na siyang magkaroon ng ventricular fibrillation. Pagkatapos mag-ehersisyo, hindi sports drink ang kailangan. Tubig o barley tea. Hindi talaga dapat uminom ng sports drink sa pagkakataong ito. Ikatlong kombinasyon, health juice sa gabi. Mabuti ito sa katawan, kaya umiinom ng isang pakete tuwing gabi. Ito ang pinakamapanganib na kombinasyon. Ang health juice ay concentrated. Ito ay pinaghalong dinurog at pinigang beans, gulay at nuts. Imposibleng mababa ito sa potassium. Pero bakit mas mapanganib sa gabi? Sa gabi, biglang bumababa ang dami ng ihi. Sa loob ng 4 hanggang 6 na oras, naiipon ito sa loob ng katawan. Paggising sa umaga, nasa pinakamataas na antas ang potassium sa dugo. Kung idadagdag pa rito ang soy milk sa umaga, hindi nakakayanin ng puso. Kaya ang health juice ay hindi para sa gabi. Hindi rin kailangang inumin ito ng madalas sa araw. Isa na lang ang idadagdag ko. Para sa mga umiinom ng gamot sa high blood, mas lalong nagiging mapanganib ang mga kombinasyong ito. Dahil mas nahihirapang ilabas ng katawan ang potassium. Ito ay tatalakayin ko ng mas detalyado sa susunod na video. Sa ngayon, tandaan nyo lang ito. Hindi ang inumin ang mapanganib, ang oras, ang kombinasyon. Iwasan lang ang soy milk sa umaga nang walang laman ang tiyan, sports drink pagkatapos mag-ehersisyo, at health juice sa gabi, at magiging mas ligtas ang inyong puso. Kung gayon, ano ang dapat inumin? Sasabihin ko sa inyo ngayon din. Ngayon, lilitaw ang tanong na ito. Kung ganoon, ano ang dapat kong inumin? May isang mahalagang punto rito. Hindi ang paghahanap ng isang mabuting inumin ang layunin, kundi ang pananatili sa loob ng hindi mapanganib na limitasyon. Hanggat hindi ninyo lalampasan ang limitasyong ito, hindi biglang babagsak ang inyong puso. Una, tubig. Ito ang pinakaligtas na pagpipilian. Halos walang potassium ang tubig. Kaya kahit ang mga taong mahina ang bato ay hindi mahihirapan. Ngunit kahit dito, hindi dapat lumampas sa limitasyon. Hindi kailangang uminom ng marami sa isang araw. Sapat na ang katamtaman. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng isang basong tubig ng biglaan, kundi sa pag-inom ng paunti-unti. Isang baso sa umaga, isang baso pagkatapos ng tanghalian, isang baso sa hapon,
at isang baso sa gabi. Sapat na iyon. Hindi na kailangan ng higit pa. Ikalawa, barley tea. Ang barley tea, ang pangalawang pinakaligtas na pagpipilian pagkatapos ng tubig. Napakababa nito sa potassium. Kaya ito ang pinakamadalas na inirekomendang inumin kapalit ng soy milk. Ngunit dapat din ninyong tandaan dito, hindi malamig na barley tea ang tinutukoy ko, kundi maligamgam o mainit na barley tea. Hindi nito ginagalit ang sikmura at hindi nagbibigay ng pasanin sa katawan. Walang problema kung ito ang iinumin ninyo buong araw kapalit ng tubig. Ikatlo, pwede ring huwag uminom ng kahit ano. Ang puntong ito ay nakakagulat pero mahalaga. Kailangan kong uminom ng isang bagay. Ang pag-iisip na ito ang lumilikha ng panganib. Sa sandaling pilit mong lagyan ng inumin ang iyong tiyan na walang laman, agad na naabsorb ang potassium. Kung nagugutom ka, kumain ka muna. Ang pagkain ang pinakaligtas na pananggalang. Ang inumin ay kasunod na lang. Dito, isa na lang ang lilinawin ko. May mga pagkakataong gusto ninyong uminom ng gatas o soy milk sa mga ganitong sitwasyon. Tandaan lang ang pamantayang ito. Hindi kapag walang laman ang tiyan at hindi hihigit sa isang beses sa isang araw. Kung susundin nyo lang ang dalawang ito, malaki ang mababawas sa panganib. Hindi kailangang uminom araw-araw. Sapat na ang protina mula sa pagkain. Buod. Ang kailangan ninyo ngayon ay hindi isang espesyal na inumin, kundi ang pag-iwas sa mga mapanganib na kombinasyon at ang hindi paglalagay ng kung ano-ano sa katawan. Kung susundin nyo lang ito, hindi biglang babagsak ang inyong puso. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang mga karanasan ng mga taong hindi ito alam at napunta sa mapanganib na sitwasyon at ang mga kwento ng mga taong huminto at nakabawi, dalawang totoong kwento. Unang kaso, 4 na araw lang. Ito ang kwento ni Ginang Amelia Bautista. 71 taong gulang. Sinabihan siya sa ospital na nasa kalahati na lang ang paggana ng kanyang mga bato. Sinabi ng doktor, si Dr. Marco Villanueva, sa ngayon ay ayos pa naman. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Iyon lang ang sinabi. Hindi alam ni Ginang Amelia kung ano ang dapat niyang pag-ingatan. Kaya ayon sa napanood niya sa TV, umiinom siya ng isang pakete ng soy milk tuwing umaga. Matagal na rin siyang umiinom ng gamot sa presyon. Sa unang araw, walang nangyari. Sa ikalawang araw, medyo napagod siya pero binaliwala niya ito. Sa ikatlong araw, sandaling sumikip ang kanyang dibdib ngunit hindi niya ito pinansin. At sa ika-4 na araw, pagkatapos uminom ng soy milk sa umaga, habang nakaupo sandali, biglang lumubog ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at pinagpawisan ng malamig. Nanigas ang kanyang mga kamay at nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Bakit ganito? Napaupo si Ginang Amelia sa sahig. Agad na tumawag ng ambulansya ang kanyang anak. Pagdating sa emergency room, agad siyang sinuri. Blood test. Pagsusuri sa puso. Matigas ang sinabi ng doktor. Ang puso ninyo ay nasa napakadelikadong estado ngayon. Kung medyo nahuli pa raw, maaaring umabot na sa ventricular fibrillation. Tahimik pa rin ang kanyang mga bato. Walang sakit, walang senyales. Ngunit ang kanyang puso ay nasa hangganan na. Sinabi ng doktor, umiinom kayo ng gamot sa presyon habang umiinom ng soy milk sa umaga nang walang laman ang tiyan. Tama po ba? Ang kombinasyong ito ang biglang nagpataas ng inyong potassium. Doon lang nalaman ni Ginang Amelia na ang inakala niyang masustansya at iniinom ay muntik nang magpabagsak sa kanyang puso. Ikalawang kaso, 2 linggo lang. Ito ang kwento ni Ginoong Dominador Perez, 23 taong gulang. Mas mababa na sa normal
ang paggana ng kanyang mga bato. Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, wala namang malaking problema kaya hindi siya gaanong nag-iingat. Sa umaga, isang pakete ng soy milk. Pagkatapos ng tanghalian, isang sports drink. Sa gabi, isang health juice. Lahat ng sinasabing mabuti sa katawan ay hindi niya pinalampas. Ngunit unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Namamaga ang kanyang mga binti at sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makatulog ng mahimbing sa gabi. Kinakapos siya ng hininga kapag umaakyat ng hagdan. Ngunit iniisip niya, dahil siguro ito sa katandaan, hanggang isang araw, dahil sa sobrang sikip ng dibdib, nagpunta siya sa ospital. Nanigas ang mukha ng doktor nang makita ang resulta ng pagsusuri. Nasa delikadong saklaw ang level ng kanyang potassium sa dugo. Maikli ang sinabi ng doktor, kung magpapatuloy kayo ng ganito, ang puso ninyo ang unang magkakaproblema. Mula noon, itinigil ni Ginoong Dominador ang lahat. Ang soy milk sa umaga, sports drink at health juice. Sa halip, tubig at barley tea na lang ang kanyang ininom. Makalipas ang isang linggo, kapansin-pansing nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga binti, nawala ang paninikip ng dibdib. Pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagpasuri. Bumalik sa normal na saklaw ang level ng kanyang potassium. Sinabi ng doktor, sa kondisyon ninyo ngayon, ligtas na kayo. Sabi ni Ginoong Dominador, kung hindi ko itinigil noon, wala na siguro ako rito ngayon. Mga kaibigan, hindi ito kwento ng mga espesyal na tao. Sa mga nanonood ng video na ito ngayon, tiyak na mayroon sa inyo na mahina ang bato ngunit umiinom ng soy milk tuwing umaga. Umiinom ng sports drink pagkatapos mag-ehersisyo o umiinom ng health juice tuwing gabi. Hindi nagbibigay ng maraming babala ang puso. Kung hindi ninyo ito ititigil ngayon, maaaring wala ng pagpipilian sa susunod. Dito, may isa pang napakahalagang bagay na dapat kong sabihin. Ang lahat ng mga isinugod sa emergency room ay may iisang pagkakatulad. Bago sila bumagsak, tiyak na dumating muna ang senyales na ito. Ngunit, karamihan ay binabaliwala lang ito. Unang, senyales. Hindi masakit ang dibdib. Ito ay pakiramdam na parang biglang lumubog ang dibdib, parang lumaktaw ng isang tibok ang puso. Binabaliwala ito dahil saglit lang naman. Ito ang unang babala. Ikalawang senyales. Hindi ito pagkasakal. Bigla na lang kumakapos ang hininga. Gusto mong huminga ng malalim pero hindi mo magawa. Binabaliwala rin ito dahil saglit lang naman. Ikatlong senyales. Hindi ito pagkahilo. Ito ay pakiramdam na biglang nagdidilim ang paningin. Hindi umiikot, kundi parang biglang mawawalan ng ilaw. Kung nakaupo ka, makakaya mo pa. Kung nakatayo, bigla kang mapapaupo. Ika-4 na senyales. Pamamanhid ng mga kamay at paa. Lalo na kung sabay na namamanhid ang 2 kamay. Nawawalan ng lakas at madalas nabibitawan ang mga bagay kahit walang pananakit ng dibdib. Kung mayroon kayo ng 4 na ito, nasa delikadong sona na ang inyong puso. Kung dumating na ang senyales na ito, pero patuloy pa rin kayong umiinom ng soy milk, sports drink at health juice, ang susunod ay hindi na babala, diretso na sa emergency room. Sa katunayan, ito ang madalas sabihin sa emergency room. Kahapon pa po may kakaiba. Pero binaliwala ko lang. Iyan ang pinakamadalas na sinasabi. Mga kaibigan, kung mayroon kayo kahit isa sa mga senyales na ito ngayon, ang video na ito ay hindi impormasyon. Ito ay isang babala. Kailangan ninyong huminto ngayon. Mga kaibigan, sa video ngayon, isa lang ang kailangan ninyong tandaan.
Ang inakala ninyong masustansya at iniinom, iyon pala ang maaaring pinakamapanganib. Hindi nagsasalita ang mga bato hanggang sa huli. Ngunit ang puso ang unang tumutugon. Kumakabog ang dibdib, nahihirapang huminga, at biglang nawawalan ng lakas. Kapag dumating ang sandaling iyon, wala nang oras para pumili, kaya kailangang huminto ngayon. Soy milk sa umaga, nang walang laman ang tiyan, sports drink pagkatapos mag-ehersisyo, at health juice sa gabi. Kung tatanggalin nyo lang ang tatlong ito, simula ngayon. Sa ganoon lang, magiging mas ligtas ang inyong puso kaysa ngayon. Hanggang sa araw na unti-unting gumaan ang pakiramdam ng inyong katawan, tahimik akong sasamahan kayo. Kung nakatulong ang video na ito, ang pag-subscribe at pag-like ay makakatulong na maiparating ang impormasyong ito sa mas maraming nakatatanda na dumaranas ng katulad na paghihirap. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Sa susunod na video, agad kong ibabahagi ang mga hindi inaasahang pagkain at inumin na hindi dapat isabay sa gamot sa high blood. Kung hindi ninyo ito panonoorin ngayon, baka sa huli ay wala na kayong pagpipilian. Nawa ay maging mas magaan ang inyong araw. Salamat po.